Ang init. Iyon ang unang naramdaman ni Leah. Isang nakakapasong init na biglang kumalat sa kanyang kamay. Kasunod ng matinding kirot na halos magpaigtad sa kanya. Napasinghap siya at kasabay ng tunog ng nabasag na plato sa sahig ay ang malamig at puno ng pang-insultong boses ni Catherine. Ano ba? Tanga ka ba talaga? O nagtatanga-tangahan lang? Tignan mo ang ginawa mo. Ang mahal pa naman ng damit ko. Napayuko si Laya, hindi dahil sa nabasag na pinggan, kundi dahil sa kahihiyan. Nakita niya ang mamahaling bestida ni Catherine na natilamsikan ng mainit na sabaw, pero ang mas masakit ay ang paghapdi ng kanyang balat. Sorry po, Ma'am Catherine. Hindi ko po sinasadya. Halos pabulong niyang sabi, habang pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Naramdaman niya ang tingin ng ibang mga kasambahay, mga tinging puno ng awa, pero walang magawa. Sa mansyon ng mga De Villa ang salita ni Catherine, ang mapapangasawa ng tagapagmanang si Miguel De Villa ay batas. Palagi ka na lang ganyan, walang kwenta. Sigaw ulit ni Catherine, umalis ka sa harapan ko, baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Dali-daling tumalikod si Leah, kinagat ang labi, para pigilan ang pag-iyak. Hindi niya pinansin ang kirot sa kanyang kamay. Mas matindi ang kirot na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Habang naglalakad siya palayo, narinig pa niya ang huling salita ni Catherine, sapat lang para siya ang makarinig. Pabigat. Gabi. Nakahiga si Leah sa kanyang maliit na kama sa servants' quarters. Tapos na ang kanyang mga gawain. Tapos na rin siyang umiyak. Ang tanging nararamdaman na lang niya ay ang pagod at ang bahagyang pagkirot ng kanyang kamay na nilagyan niya ng gamot. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang umbok na tiyan. 4 na buwan. 4 na buwan na ang anghel sa kanyang sinapupunan. Anak, bulong niya sa hangin. Para sa'yo, kakayanin lahat ni nanay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at gumulong sa kanyang pisngi. Napapikit siya. Sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya ang nakangiting mukha ni Marco, ang kanyang yumaong kasintahan, ang ama ng batang dinadala niya. Hinawakan niya ang manipis na kwintas sa kanyang leeg. Ito na lang ang tanging alaala na naiwan sa kanya ni Marco bago ito maaksidente. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang malambing na tinig ang nagsimulang humimig. Isang awit na puno ng kalungkutan pero puno rin ng pag-ibig. Isang oyay para sa kanyang anak at isang panambitan para sa kanyang nawala. Tulog na, aking mahal. Nandito lang si nanay, hindi ka iiwan. Sa bawat pagpikit, sana iyong makita. Mundong mas mabuti, walang pagdurusa. Hindi alam ni Leah. Sa itaas ng mansyon, sa malawak na balkonahe ng master's bedroom, ay may isang taong hindi makatulog. Si Doña Rosario, ang ina ni Miguel. Lumabas siya para magpahangin, para takasan ang bigat na nararamdaman niya sa paparating na kasal ng kanyang anak. Bigla siyang natigilan. Isang tinig. Isang napakagandang tinig ang umaabot sa kanya. Dinala ng banayad na hangin ng gabi. Saan nanggagaling ang tinig na yon? Napakalinis, puno ng emosyon. Hindi ito ordinaryong pagkanta. Para itong isang panalangin, isang kwento ng pighati at pag-asa na isinasalaysay sa pamamagitan ng isang himig. Dahil sa matinding kuryosidad, sinundan ni Doña Rosario ang pinagmumulan ng tunog. Dinala siya nito pababa mula sa kanyang balkonahe, palabas sa hardin at patungo sa direksyon ng mga silid para sa mga kasambahay. Habang papalapit, mas nagiging malinaw ang bawat salita, ang bawat hikbi na nakatago sa melodiya. Huminto siya sa tapat ng isang pinto kung saan pinakamalinaw ang awit, bahagyang nakaawang ito. Dahan-dahan, sumilip siya sa siwang. At doon, nakita niya si Laya. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama,
Ang isang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan, habang ang mga butil ng luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Siya ang umaawit. Siya ang may-ari ng tinig na parang sa isang anghel. Hinintay ni Doña Rosario na matapos ang kanta. Ayaw niyang abalahin ang sagradong sandaling iyon. Nang tumahimik na ang paligid at tanging mahinang paghikbi na lang ni Lia ang naririnig, dahan-dahan siyang kumatok sa pinto. Tok-tok! Napapitlag si Lia sa gulat. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha at dali-daling na tumayo. Sino naman kaya ang kakatok sa kanyang pinto sa ganitong oras ng gabi? Kinakabahan, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila nawala ang lahat ng dugo sa kanyang mukha nang makita kung sino ang nakatayo sa labas. Di Doña Rosario. Nanginginig niyang sabi. Ang isip ay nag-iisip kung ano na namang pagkakamali ang kanyang nagawa. Pero taliwas sa kanyang inaasahan, walang galit sa mukha ng matanda. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngingiting puno ng paghanga at pagkamangha. Napakagandang boses, sabi ni Doña Rosario. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Laya na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Pagod. Iyon ang salitang bumabalot sa buong pagkatao ni Miguel pag-uwi niya mula sa kumpanya. Ang bigat ng kanyang maleta ay tila katumbas ng bigat ng mga desisyon na pinapasan niya sa buong araw bilang CEO ng De Villa Corporation. Ang tanging gusto niya lang ay isang tahimik na hapunan at ang yakap ng kanyang anak na si Zoe. Ngunit pagpasok niya sa malawak na dining hall, katahimikan nga ang kanyang naabutan. Pero hindi ito ang kapayapaan na kanyang hinahanap. Ito ay isang katahimikang mabigat at puno ng tensyon. Nakaupo sa magkabilang dulo ng mahabang mesa si Catherine at ang kanyang ina, si Doña Rosario. Sa gitna, ang maliit na si Zoe, na tila takot gumalaw. I'm home, anunsyo ni Miguel. Pilit na pinapasigla ang boses. Daddy. Tanging si Zoe lang ang masayang sumalubong sa kanya. Tumakbo ito para yakapin ang kanyang mga binti. Binuhat niya ang anak at hinalikan sa noo. How's my little princess? Okay lang po, mahinang sagot ng bata. Ang mga mata ay sumusulyap kay Catherine. Miguel darling, bati ni Catherine. Tumayo para salubungin siya ng isang halik sa pisngi. Ngunit naramdaman ni Miguel ang lamig nito. Ang mga ngiti ni Catherine ay laging perpekto, ngunit bihirang umabot sa kanyang mga mata. Naupo sila para maghapunan. Habang kumakain, aksidenteng natabig ni Zoe ang kanyang baso ng tubig. Hindi pa man tuluyang natatapon ay sumigaw na si Catherine. Zoe, ano ba? Be careful! You're going to spill it! Napaurong ang bata sa takot. Maging si Miguel ay nagulat sa tindi ng boses ni Catherine. Catherine, hayaan mo na. Bata lang yan, mahinahong sabi ni Miguel habang pinupunasan ng serbilyeta ang mesa. Kailangan siyang matuto, Miguel. She's a De Villa, she can't be clumsy. Matigas na sagot ni Catherine bago bumalik sa pagkain na parang walang nangyari. Nakita ni Miguel ang pangingilid ng luha sa mata ng kanyang anak. May kumirot sa kanyang dibdib. Pinilit niyang isantabi iyon. Stress lang yan sa kasal, sabi niya sa sarili. Lahat kami pagod. Pagkatapos ng hapunan, habang nasa study si Miguel para tapusin ang ilang papeles, kumatok at pumasok ang kanyang ina. Miguel, anak, maaari ba tayong mag-usap? Tanong ni Doña Rosario. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Of course, ma. Maupo ka, sabi ni Miguel habang tinatanggal ang kanyang salamin. Umupo si Doña Rosario sa silya sa tapat ng kanyang mesa. Sandali itong natahimik bago nagsalita. Napapansin mo ba ang pakikitungo ni Catherine kay Zoe? Napabuntong hininga si Miguel. Ito na naman.
Ma, she's just stressed. The wedding is huge. Binibigyan niyo lang po ng ibang kahulugan ng lahat. Hindi ito tungkol sa stress, Miguel. Ito ay tungkol sa karakter. Giit ng kanyang ina. At hindi lang yan. Kanina, nakita ko siyang sinisigawan si Leah dahil lang sa isang natapong sabaw. Nakita ko ang kamay ng dalaga. Namumula. Napakunot ang noo ni Miguel. Si Leah, ang bagong katulong? Oo, siya. At may isa pa akong nalaman. Patuloy ni Doña Rosario at biglang nagbago ang kanyang tono. Miguel, ang batang yan. May boses siyang parang anghel. Naririnig ko siya kagabi. Isang napakagandang tinig. Naalala ni Miguel ang sinabi ng kanyang ina sa umaga. Nabanggit mo nga po. I was thinking, sabi ni Doña Rosario, para sa charity event ng foundation sa susunod na buwan, maybe she can sing isang kanta lang. Malaking tulong yon para maipakita na ang De Villa Foundation ay tumutulong sa mga taong may talento. Natigilan si Miguel. Isang katulong nakakanta sa isang high-profile na event, ngunit may kung anong kuryosidad ang nabuhay sa loob niya. Tignan natin, Ma. I'll think about it. Nang makaalis ang kanyang ina, naiwan si Miguel na mag-isa sa kanyang mga iniisip. Ang mga salita ni Doña Rosario ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga pagkakataon na nakita niyang tila naiinis si Catherine kapag nilalambing niya si Zoe. Naalala niya ang mga pekeng ngiti. Bigla, mula sa katahimikan ng gabi, may narinig siyang isang mahinang himig. Hindi malinaw ang mga salita. Parang isang simpleng paghaming lang, pero puno ito ng kalungkutan. Galing iyon sa labas, marahil sa hardin, kung saan nagdidilig si Leah. Hindi niya alam kung bakit, pero ang himig na iyon ay nagdala ng isang di pamilyar na kapayapaan sa kanyang magulong isipan. Bumukas ang pinto ng study at pumasok si Catherine. Ang kaninang iritasyon sa mukha nito ay napalitan ng isang matamis na ngiti. Darling, sorry kanina sa hapunan. I'm just really stressed. Malambing niyang sabi at niyakap si Miguel mula sa likod. It's okay, sagot ni Miguel, kahit na ang puso niya ay hindi kumbinsido. By the way, dagdag ni Catherine, ang boses ay tila naglalaro. Narinig ko ang suggestion ni Mama kay Laya. Payag ako, pero may mas maganda akong ideya kung saan dapat kumanta si Laya. Galit. Iyon ang apoy na biglang nag-alab sa dibdib ni Catherine habang nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng study ni Miguel. Narinig niya ang buong pag-uusap. Si Laya. Si Laya na naman. Kanina lang, ang katulong na yon ang sentro ng atensyon ng biyenan niya. Ngayon naman, pati ba naman si Miguel ay kinukumbinsi nito na gawing bida sa isang charity event? Hindi. Hindi pwedeng mangyari. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang atensyon ng lahat ay dapat na sa kanya. Siya ang magiging Mrs. De Villa. Siya ang reyna ng mansyong ito. Isang hamak na katulong ay hindi pwedeng umagaw ng kahit katiting na liwanag mula sa kanya. Pumasok siya sa kanyang silid. Ang isip ay gulong-gulo. Para sa iba, ang kasal na ito ay isang fairy tale. Ang magandang socialite na ikakasal sa bilyonaryong tagapagmana. Ngunit para kay Catherine, ito ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang survival plan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone nang makita niya ang pangalan sa screen. Mommy, bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Hello, Ma? Sagot niya. Pilit pinapakalma ang boses. Catherine, anak! Boses ng kanyang ina sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Tumawag na naman ang bangko. Nagtatanong na sila tungkol sa mga tseke mong tumalbog. At ang mga maniningil, hindi na sila nagbibiro. Sabi nila, bibigyan na lang tayo ng 1 buwan. Napapikit si Catherine. Ang mga pader ng kanyang perpektong mundo ay tila guguho. Gagawan ko ng paraan, Ma. Pilit niyang sinabi. Anong paraan, anak?
Ang kasal mo na lang ang huling barahan natin. Huwag mong hahayaang makawala pa yan. Malulunod tayo sa utang, Catherine. I know, Ma. Just give me some time. Ibaba niya ang tawag. Ang kamay ay nanginginig. Huminga siya ng malalim at humarap sa salamin. Nakita niya ang kanyang magandang mukha, ang mamahaling alahas, ang eleganteng silid. Lahat ng ito, mawawala. Babalik sila sa wala. Sa kahihiyan, maliban na lang kung... At doon, sa gitna ng kanyang desperasyon, isang ideya ang nabuo. Isang ideya na kasing talino at kasing sama ng dilim na bumabalot sa kanyang puso. Ang talento ni Laya, ang boses na pinupuri ng lahat. Paano kung gamitin niya iyon? Hindi para itaas ang dalaga, kundi para ipamukha dito kung saan talaga ito lulugar. Isang ngiting demonyo ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Hindi sa isang maliit na charity event, hindi. Dapat sa mas malaking entablado, ang pinakamalaking entablado, ang kasal nila ni Miguel. Bumalik siya sa study, ang kanyang mukha ay kalmado na. Pinalitan ng isang matamis at mapagkumbabang ekspresyon. Niyakap niya si Miguel. Darling, naisip ko yung sinabi ni Mama. Panimula niya. Maganda ang ideya niya. Pero bakit sa charity event pa? Bakit hindi natin gawing mas espesyal? Tumingin sa kanya si Miguel. Nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ni Catherine, ang boses ay puno ng pekeng kasabikan, ay paano kung sa kasal natin siya kumanta? Isipin mo, Miguel, isang sorpresa, isang napakagandang regalo para sa mga bisita. Makikita nila kung gaano kabuti ang puso ng mga Divya na nagbibigay ng pagkakataon sa isang simpleng kasambahay na maipakita ang talento niya. It's perfect. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Miguel, kaya't idinagdag niya, it will be my personal gift to her, a chance of a lifetime. Dahan-dahang nawala ang pagdududa sa mga mata ni Miguel at napalitan ito ng paghanga. That's a very generous thought, Catherine. Ngumiti si Catherine. Para sa'yo, darling, at para sa pamilya natin. Kinabukasan, habang si Leah ay nagpupunas ng mga mesa sa hardin, nilapitan siya ni Catherine. Ang ngiti sa labi ng amo ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga sigaw nito. Laya, sabi ni Catherine, may magandang balita ako sa'yo. Napatingala si Leah, puno ng kaba. Dahil sa angkin mong galing sa pagkanta, patuloy ni Catherine, napagdesisyunan ko na ikaw ang kakanta sa kasal ko. Ikaw ang magiging espesyal na panauhin. Natulala si Leah. Siya? Kakanta sa kasal? Sa harap ng daan-daang mayayamang bisita? Pero ma'am, hindi ko po kaya. Nakakahiya po. Nanginginig niyang sabi. Huwag ka nang mahiya, sabi ni Catherine. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. It's a once-in-a-lifetime opportunity. Salamat po, ma'am. Pero, hindi ko po talaga kaya. Pakiusap ni Leah. Ang puso ay kumakabog sa takot. Nawala ang nangiti sa mukha ni Catherine. Lumapit ito at bumulong sa tenga ni Leah. Ang bawat salita ay parang lason. Kung hindi ka kakanta, sisiguraduhin kong pareho kayong mawawalan ng tirahan ng anak mo. Walang siyang nagawa kundi ang tumango. Ang lalamunan niya ay tila pinipiga ng isang di nakikitang kamay. Ang banta ni Catherine ay hindi biro. Sa kalagayan niya ngayon, ang mansyon ng mga Divya ang tanging kanlungan niya at ng kanyang magiging anak. Kaya't sa mga sumunod na araw, nagsimula ang tinatawag ni Catherine na pag-ensayo. Pero para kay Laya, ito ay isang uri ng pagpapahirap. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang mabibigat na gawain, ipapatawag siya ni Catherine sa music room. Doon, sa harap ng isang grand piano,
na ni minsan ay hindi naman nito tinugtog, uutusan siya nitong kumanta. "Ulitin mo!" Sigaw ni Catherine, kahit halos perpekto na ang pag-awit ni Laya. "Wala akong maramdamang emosyon, para kang basag na plaka." Pinipilit ni Leah na awitin ang mga kantang pinipili ni Catherine, mga kantang masaya at puno ng pag-ibig na taliwas sa nararamdaman ng kanyang puso, hanggang sa halos mamaos na siya at manuyo ang kanyang lalamunan. Hindi pa rin kontento ang kanyang amo. Isang hapon, habang nag-eensayo sila, tila nawala sa pasensya si Catherine. "Ano ba? Bingi ka ba?" Sabi ko, "Mas may buhay." Sigaw nito at biglang hinablot ang braso ni Leah. Kinaladkad niya ito palabas ng music room patungo sa isang sulok ng hardin kung saan walang makakakita sa kanila. "Makinig ka sa akin, Leah," sabi ni Catherine. Ang bawat salita ay puno ng lason. "Huwag mong isipin na dahil pinupuri ka ng matanda, ay espesyal ka na. Isa ka pa ring katulong, isang hampas lupa na nakikiamot lang ng tirahan." Bumaon ang mga kuko ni Catherine sa braso ni Leah. "Wala kang kwenta at yang dinadala mo." Sumulyap ito sa tiyan ni Leah na may pandidiri. "Ay isa lang pagkakamali. Kaya umayos ka. Dahil sa isang salita ko lang, pareho kayong palalayasin dito." Hindi na napigilan ni Leah ang kanyang mga luha. Sunod-sunod itong pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang sakit ng mga salita ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkakakapit ni Catherine sa kanyang braso. Hindi nila alam, sa likod ng isang malaking halaman, may isang batang naglalaro. Si Zoe, na may hawak na tablet, ay tahimik na naglalaro ng kanyang paboritong laro. Sa pagpindot niya sa screen, hindi niya sinasadyang mabuksan ang isang application. Isang sound recorder. Hindi niya ito pinansin. Ang atensyon niya ay nasa makukulay na karakter sa kanyang laro. Ngunit ang mikropono ng tablet ay nakabukas. At malinaw nitong nire-record ang bawat masakit na salitang binitiwan ni Catherine. Nang marinig ni Zoe ang paghikbi ni Leah, sumilip siya. Hindi niya naintindihan ang lahat ng sinabi ng kanyang tita Catherine. Pero nakita niya ang galit sa mukha nito at ang takot sa mukha ng kanyang ate Leah. Nakita niya ang pag-iyak nito. At para sa isang bata, iyon lang ang mahalaga. Pinaiyak ni Tita Catherine ang ate Leah niya. Nang umalis si Catherine, naiwan si Leah na nakasandal sa pader. Ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Dahan-dahang lumabas si Zoe mula sa kanyang pinagtataguan. Lumapit siya kay Laya. Hindi siya nagsalita. Sa halip, inilahad niya ang kanyang maliit na kamay. Sa palad nito ay isang piraso ng candy na kanina pa niya hawak-hawak. Tumingala si Laya. Ang paningin ay malabo dahil sa mga luha. Nakita niya ang nag-aalalang mukha ng maliit na bata. Ang inosenteng alok nito ay tila isang sinag ng liwanag sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Kinuha niya ang candy at pilit ng ngumiti. "Salamat, Zoe." Halos pabulong niyang sabi. Hinaplos ng bata ang pisngi ni Laya. Sinusubukang punasan ang kanyang mga luha gamit ang maliliit nitong daliri. "Don't cry, Ate Laya," sabi ng bata sa malambing na boses. "You sing pretty." Ang simpleng salitang iyon ay mas tumagos pa sa puso ni Leah kaysa sa anumang papuri na narinig niya. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat ng sakit at kahihiyan. Naramdaman niya ang pag-asa. Kinagabihan, muling ipinatawag ni Catherine si Leah. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa music room. Sa study ni Miguel, kung saan naroon din ang binata. "Leah, napili ko na ang kakantahin mo sa kasal," sabi ni Catherine, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Inabutan niya si Laya ng isang piraso ng papel na may musical sheet. "Ito ang kakantahin mo." Nag-aalinlangan, kinuha ni Leah ang papel. Tiningnan niya ang pamagat na nakasulat sa itaas. Isang salita, isang pamagat,
At sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga, at ang tibok ng kanyang puso ay dumagundong sa kanyang mga tainga. Ang pamagat ng kanta, iyon ang kantang isinulat para sa kanya ni Marco. Ang kanilang kanta, ang kantang kinakanta niya tuwing naaalala niya ito, tuwing nalulungkot siya. Paano? Paano nalaman ni Catherine? Tumingin siya kay Catherine. Ang mga mata niya ay puno ng hindi makapaniwalang tanong. Nakita niya ang sagot sa ngiti ng kanyang amo, isang nangiting mapang-asar at puno ng tagumpay. Alam nito, sinadya nito. Gusto nitong durugin hindi lang ang kanyang dignidad, kundi pati na rin ang kanyang puso. Gusto nitong ipaawit sa kanya ang pinakamasakit na alaala sa pinakamasayang araw nito. Napatingin siya kay Miguel, naghahanap ng tulong, ngunit nakita lang niya ang isang mukhang walang alam na nakangiti pa sa kanya. "Is that a classic song?" Tanong ni Miguel kay Catherine. "Maganda ang pamagat." "Yes, darling," sagot ni Catherine. Hindi inaalis ang tingin kay Laya. "A very beautiful classic song." Bagay na bagay sa boses niya, hindi ba? Ang mukha ni Laya ay namutla na parang isang papel. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi. Hindi siya iiyak. Hindi sa harapan nila. Alam ni Doña Rosario ang kantang iyon. Hindi niya alam ang pamagat. Pero pamilyar sa kanya ang himig ng kalungkutan. Iyon ang parehong himig na narinig niyang inaawit ni Lia noong gabing una niyang natuklasan ang talento nito. Isang awit na puno ng pighati. At ngayon, iyon ang pinipilit ni Catherine na kantahin ni Lia sa araw ng kasal. Isang kasal na dapat ay puno ng saya. May mali. Isang napakalaking pagkakamali. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, sinubukan niyang kausapin si Catherine ng pribado. "Catherine Hija," mahinahon niyang panimula. "Tungkol sa napili mong kanta para kay Lia. Sigurado ka ba roon?" Ngumiti si Catherine, isang ngiting perpekto pero walang init. "Opo naman, Doña Rosario. It's a beautiful ballad. Narinig ko pong bagay na bagay sa boses niya. Narinig ko na siyang kinakanta yon," giit ni Doña Rosario. "At sa tuwing inaawit niya yon, umiiyak siya. Hindi ba't isang kalupitan na ipaawit sa kanya ang isang bagay na nagbibigay sa kanya ng kalungkutan, lalo na sa isang masayang okasyon?" Nawala ang nangiti ni Catherine, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkukunwaring nasasaktan. "Hindi ko po alam na ganoon pala ang epekto sa kanya. Ang tanging intensyon ko lang naman po ay bigyan siya ng pagkakataong sumikat. Bakit po parang palagi na lang po ninyo akong pinagdududahan?" Natigilan si Doña Rosario. Binaliktad ni Catherine ang sitwasyon. Pinalabas nito na siya, ang donya, ang masama. Dahil dito, si Miguel na mismo ang nilapitan niya. Pinuntahan niya ito sa study nito, umaasang ang kanyang anak ay makikinig sa katinuan. "Miguel, anak, hindi tama ang piniling kanta ni Catherine," sabi niya. Walang paligoy-ligoy. Napabuntong hininga si Miguel, tila pagod na sa paulit-ulit na usapan. "Ma, it's just a song, a beautiful song. Catherine even told me it was her way of giving Laya a special moment. Bakit ba palagi nating binibigyan ng masamang kahulugan ang mga ginagawa niya?" "Dahil nararamdaman ko," sabi ni Doña Rosario. Isang ina. Nararamdaman kong may mali. "Ma, I think you've been against Catherine from the very start," sabi ni Miguel. Ang boses ay may bahid na ng iritasyon. "Baka po naghahanap lang kayo ng mali sa kanya. Please, let's just have a peaceful wedding." May kung anong kumirot sa puso ni Doña Rosario. Ang sarili niyang anak. Bulag. Bulag sa pagmamanipula ng babaeng pakakasalan nito. Umalis siyang bigo at puno ng pag-aalala. Sa kanyang paglalakad sa pasilyo, nakita niya si Lia na naglilinis. Nakita niya ang pamumugto ng mga mata nito at ang pilit na pagtatago ng kalungkutan.
Tumango lang siya sa dalaga, isang tango na nagsasabing, "Nakikita kita, nararamdaman kita." Nang hapong iyon, habang nagpapahinga si Doña Rosario sa kanyang silid, pumasok si Zoe. Kitang-kita ng bata ang lungkot sa mukha ng kanyang lola. "Lola, why are you sad?" tanong nito. Hinaplos ni Doña Rosario ang buhok ng apo. "Wala ito, apo. Pagod lang si Lola." Pero alam ni Zoe, alam niyang hindi lang pagod iyon. Nakita niya ang pag-uusap kanina sa study. Nakita niya ang pag-alis ng kanyang lola na mabigat ang kalooban. Bumalik si Zoe sa kanyang silid. Umupo siya sa sahig at kinuha ang kanyang tablet. Hindi para maglaro. Binuksan niya ang sound recorder. May isang file doon na hindi pa niya nabubura. Pinindot niya ang play. At muli, narinig niya ang boses ni Catherine. Malamig at nakakatakot. "Wala kang kwenta at yang dinadala mo ay isa lang pagkakamali." Narinig niya ang mahinang paghikbi ni Laya. Kumuyom ang mga munting kamay ni Zoe. Si Tita Catherine, ang dahilan kung bakit malungkot si Atelia. Siya rin ang dahilan kung bakit malungkot ngayon si Lola. Kailangan itong malaman ni Lola. Gabi na. Ang bisperas ng kasal. Si Doña Rosario ay nakaupo sa kanyang kama. Nag-iisip kung may magagawa pa ba siya para pigilan ang kalamidad na alam niyang paparating. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. "Pasok!" sabi niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Zoe. Ang mukha ng bata ay seryoso at ang mga mata nito ay nangingilid ang luha. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang kanyang tablet. Lumapit siya sa kanyang lola. "Lola," sabi ng bata sa nanginginig na boses. "Masama po si Tita Catherine." Pinaiyak niya si Atelia. "Pakinggan niyo po ito." Itinaas niya ang tablet. Hindi mapakali si Miguel. Pabalik-balik siya sa kanyang study. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak na hindi naman niya iniinom. Bisperas ng kanyang kasal. Dapat ay masaya siya. Dapat ay panatag ang kanyang loob. Pero bakit tila may isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib? Ang mga salita ng kanyang ina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. "Nararamdaman kong may mali." Sinubukan niyang isantabi iyon. Ito ang pinili niya. Si Catherine ang pinili niya para maging asawa, para maging ina ni Zoe. Perpekto si Catherine. Maganda, matalino, galing sa isang kilalang pamilya. Lahat ng katangian na hinahanap ng isang lalaking tulad niya ay nasa kanya. Pero bakit pakiramdam niya ay may kulang? Bakit tila isang malaking transaksyon lang ang lahat? Isang business deal at hindi isang pagsasama ng dalawang pusong nagmamahalan? Dahil sa hindi mapakaling pakiramdam, lumabas siya ng study. Naglakad-lakad siya sa tahimik na pasilyo ng mansyon. Ang mga ilaw ay madilim na at ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon at ang sarili niyang mga yabag sa makintab na sahig. Habang napapadaan siya sa may hagdanan, pababa patungo sa servants' quarters, may narinig siyang isang himig. Mahina, nanginginig, puno ng pighati. Huminto siya. Kilala niya ang boses na yon. Iyon ang boses na narinig niya noong isang gabi. Ang boses ni Laya. Kinakanta nito ang awit na napili para sa kasal. Ngunit ang pagkanta nito ngayon ay hindi isang pag-eensayo. Ito ay isang panaghoy. Bawat nota ay tila may kasamang isang patak ng luha. Bawat salita ay punong-puno ng sakit na hindi kayang itago. Nakatayo lang doon, si Miguel sa dilim, nakikinig. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang ang ganda ng boses ang narinig niya, kundi ang kwento sa likod nito. Naramdaman niya ang bigat, ang pangungulila, ang pag-ibig na nawala. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kumurot sa puso niya. Isang kirot na mas matindi pa kaysa sa pagod na nararamdaman niya. Para siyang nakikinig sa pinakamatapat na pag-amin ng isang kaluluwa at nasasaktan siya para dito. Bumalik siya sa itaas. Ang isip ay mas lalong nagulo.
Pumasok siya sa silid nila ni Catherine. Naabutan niya itong nakaupo sa harap ng salamin. Sinusukat ang isang mamahaling hikaw. "Catherine?" sabi ni Miguel. "Yes, darling?" Sagot nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Ang atensyon ay nasa alahas. Narinig ko si Laya. She was practicing the song. Panimula ni Miguel. "Are you sure about that song? Parang napakalungkot para sa isang kasal." Sa wakas ay tumingin sa kanya si Catherine sa pamamagitan ng salamin. Nakita ni Miguel ang pagkairita sa mga mata nito bago ito napalitan ng isang pilit na ngiti. "Miguel, napag-usapan na natin to. It's a dramatic ballad. Of course, it sounds sad. That's the point. It's for artistry." Sabi nito na parang nagpapaliwanag sa isang bata. "Pero ang pakikitungo mo sa kanya," sabi ni Miguel. Kay Zoe. "I'm worried." Dito na tuluyang nawala ang pagkukunwari ni Catherine. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Ano na naman to, Miguel? Isang gabi na lang bago ang kasal natin. At ito ang problema mo? Isang katulong? Miguel, for heaven's sake, she's just a maid. At si Zoe, she needs discipline. Hindi pwedeng palakihin siyang malambot. Bakit ba mas pinapansin mo pa sila kaysa sa akin?" Natigilan si Miguel sa sinabi nito. "She's just a maid." Ang lamig. Ang kawalan ng pakialam. "Huwag mong sirain ang gabi ko, Miguel. Marami pa akong kailangang ihanda." Sabi ni Catherine bago tumalikod at pumasok sa banyo. Malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Miguel na nakatayo doon, tulala. Bigla niyang naalala ang mga pagkakataon na umiiyak si Zoe at sinasabing, "I don't like Tita Catherine. She's scary." At palagi niyang sinasabi sa anak, "She's just tired, baby. She loves you." Ngayon, pinagdududahan na niya ang sarili niyang mga salita. Naglakad siya patungo sa bintana at tumingin sa labas. Madilim na ang gabi. Bukas, sa ganitong oras, kasal na siya. Pumunta siya sa harap ng malaking salamin sa kanyang walk-in closet. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Isang matagumpay na CEO. Isang De Villa. Lahat ay nasa kanya na. Pero ang taong nakikita niya sa salamin ay mukhang dayuhan. Isang taong malapit nang gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Inayos niya ang kwelyo ng kanyang damit. Isang kilos na libu-libong beses na niyang ginawa. Pero ngayon, parang sinasakal siya nito. Tinitigan niya ang kanyang mga mata sa salamin at tinanong ang sarili sa katahimikan ng kanyang isipan. Anong ginagawa ko? Araw ng kasal. Para sa lahat, ito ay isang araw ng pagdiriwang. Ngunit para kay Leah, pakiramdam niya ay ngayon ang araw ng kanyang pagbitay. Gising na siya bago pa man sumikat ang araw. Hindi naman talaga siya nakatulog. Ang bawat pag-ikot niya sa kama ay nagpapaalala lang sa kanya ng bigat ng kanyang kapalaran. Maaga siyang bumangon at sinimulan ang kanyang mga gawain. Naglinis, naghanda ng almusal para sa ibang mga kasambahay, lahat habang tila isang multo. Ang kanyang katawan ay gumagalaw, ngunit ang kanyang isip at kaluluwa ay nasa ibang lugar. Nang tanghali, habang ang buong mansyon ay abala sa paghahanda para sa seremonya sa hapon, kumatok si Doña Rosario sa kanyang silid. May dala itong isang malaking paper bag. "Leah!" "Hiha," sabi ng matanda sa malumanay na boses. "Po, Doña Rosario?" "Ito, para sa'yo." Sabi niya sabay abot ng paper bag. Nag-aalangan, binuksan ito ni Laya. Sa loob ay isang simpleng puting bestida. Hindi ito magarbo. Hindi tulad ng gown ni Catherine na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit ito ay malinis, elegante, at disente. Mas maganda kaysa sa kupas niyang uniforme. "Hindi ko po ito matatanggap," sabi ni Leah. Pilit na isinasa uli ito. Hinawakan ni Doña Rosario ang kanyang mga kamay. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-unawa at tapang.
Huwag mong hayaang tapakan kanila. Hija, sabi ni Doña Rosario. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Mamaya, kapag kumanta ka, huwag kang kumanta para sa kanila. Kumanta ka para sa'yo, para sa anak mo, at para sa lahat ng sakit na tiniis mo. Ilabas mo ang lahat. Isang mainit na likido ang namuo sa mga mata ni Laya. Sa mga salitang yon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Niyakap niya ang matanda. Salamat po, bulong niya. Nang makaalis si Doña Rosario, isinara ni Lia ang pinto. Isinabit niya ang puting bestida sa likod ng pinto at tinitigan ito. Lumapit siya sa maliit na salamin sa kanyang dingding. Tiningnan niya ang kanyang sarili, ang kanyang maputlang mukha, ang namumugto niyang mga mata, ang kanyang katawan na nagpapakita na ng bagong buhay sa loob nito. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Anak, bulong niya. Ang boses ay basag. Patawarin mo si nanay kung duwag siya. Patawarin mo si nanay kung hindi kanya kayang ipaglaban. Ngunit habang sinasabi niya iyon, isang bagong damdamin ang unti-unting umusbong sa kanyang puso. Kapalit ng takot ay galit. Kapalit ng pagdurusa ay determinasyon. Tama si Doña Rosario. Ito na marahil ang huling pagkakataon na siya ay aapihin. Ngayong araw, aawit siya. Aawitin niya ang kanta nila ni Marco, ngunit hindi bilang isang biktima. Aawitin niya ito bilang isang testamento. Isang testamento ng kanilang pag-ibig, ng kanyang sakit, at ng kanyang katatagan. Kahit ano pa ang mangyari pagkatapos, kahit palayasin pa siya, aawit siya gamit ang buong puso at kaluluwa. Ito na ang kanyang huling paglaban. Dumating ang oras. Suot ang puting bestida, nagtungo si Lia sa likod ng entablado na itinayo sa malawak na hardin ng mga Divilla. Rinig na rinig niya ang masayang musika, ang tawanan ng mga mayayamang bisita, ang boses ng MC. Para siyang nasa ibang mundo. Ang lahat ay tila gumagalaw sa slow motion. Okay ka lang, Hija? Tanong ng isa sa mga staff. Nakikita ang kanyang pamumutla. Tumangulang siya. Nakatayo siya sa dilim sa likod ng entablado, naghihintay. Naririnig niya ang pagpapalitan ng I do ni na Miguel at Catherine sa altar. Naririnig niya ang palakpakan at pagkatapos, narinig niya ang boses ng MC. And now, ladies and gentlemen, for a very special presentation, a surprise gift from our beautiful bride, Catherine. Let us all welcome a very special talent. Huminto ang pagtibok ng puso ni Lia. Ito na. Please give a round of applause for Lia. Isang spotlight ang biglang tumutok sa kanya. Halos ay mabulag siya. Dahan-dahan, humakbang siya palabas. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Ang daan-daang pares ng mata ay nakatutok sa kanya. Mga matang nagtatanong, nagtatataka, nanghuhusga. Nang makarating siya sa gitna ng entablado, tiningnan niya ang mga tao sa harap niya. Nakita niya si Doña Rosario, nakatingin sa kanya na may pag-aalala. Nakita niya si Miguel, ang mukha ay hindi mabasa. At nakita niya si Catherine, nakaupo sa presidential table, may ngiti ng isang demonyo sa kanyang mga labi. Isang nangiting nagsasabing, "Game over." Pumikit si Laya, huminga ng malalim. At nagsimula ang musika. Mula sa POV ni Miguel, ang paglabas ni Lia sa entablado ay parang isang eksena mula sa isang pelikula. Hindi niya nakita ang isang katulong na nahihiya. Ang nakita niya ay isang babaeng nakaputing bestida na may daladalang isang di nakikitang bigat sa kanyang mga balikat, ngunit may tapang sa kanyang tindig. Ang ilaw ng entablado ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha at sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang isang kakaibang ganda sa gitna ng kalungkutan nito. Nagsimula ang unang nota mula sa piano, isang himig na pamilyar na sa kanya, ang himig na narinig niya kagabi, at nagsimulang kumanta si Lia.
Kung ang buhay ay isang pangarap na di magising, ikaw ang sandali na ayaw ko nang matapos pa. Ang boses niya sa simula ay mahina, nanginginig, parang isang bulong sa hangin. Ngunit habang tumatagal, ito ay lumalakas. Bawat salita, bawat nota ay puno ng emosyon na hindi maitatago. Ang buong hardin ay natahimik. Ang kaninang bulungan ng mga bisita ay napalitan ng isang matamang pakikinig. Maging ang mga waiter ay napatigil sa pagsisilbi. Lahat ng atensyon ay nasa babaeng nasa entablado. Sinulyapan ni Miguel si Catherine. Ang nangiti sa mukha nito ay unti-unting nawawala. Ang inaasahan nitong kahihiyan para kay Laya ay napapalitan ng isang bagay na hindi nito inaasahan. Paghanga. Paghanga mula sa lahat ng tao. Ang tinig mo'y isang himig na sa puso'y nananahan. Alaalang di mabubura. Kahit sa paglipas ng panahon, naramdaman ni Miguel na tila siya lang ang kinakausap ng kanta. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso. Ginigising ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang kinalimutan. Ang bahaging marunong makaramdam, umibig at masaktan. Nang marating ni Laya ang kasukdulan ng kanta, ang kanyang boses ay bumulwak na parang isang alon. Hindi na ito isang simpleng pag-awit. Ito ay isang sigaw. Isang sigaw ng pag-ibig, ng pighati, at ng pagpapalaya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa sandaling iyon, alam na ni Miguel, ang kantang iyon ay hindi lang isang kanta. Iyon ay ang kwento ng buhay ni Laya. At si Catherine, alam nito. Sinadya nito ang lahat. Nang matapos ang kanta, isang segundo ng katahimikan ang bumalot sa paligid. At pagkatapos, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Mas malakas pa kaysa sa palakpak na natanggap nila sa seremonya. Ang mga bisita ay nakatayo. Nagbibigay pugay sa isang pagtatanghal na umantig sa kanilang lahat. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Catherine. Puno na ito ng galit at inggit. Hindi ito ang plano. Dapat ay si Lia ang mapahiya, hindi ang maging bida ng gabi. Sa gitna ng palakpakan, isang tao ang dahan-dahang tutumayo mula sa kanyang upuan. Si Doña Rosario. May determinasyon sa kanyang mga mata. Umakyat siya sa entablado. Kinuha ang isa pang mikropono mula sa MC na natutulala. Ang palakpakan ay unti-unting humina, napalitan ng pagtataka. "Napakagaling," sabi ni Doña Rosario sa mikropono. Ang boses ay matatag at malinaw. Isang napakagandang pag-awit, isang napakagandang kwento. Tumingin siya sa mga bisita, pagkatapos ay kay Catherine, at sa huli, sa kanyang anak na si Miguel. Ngunit patuloy niya, may isa pa kayong dapat marinig para malaman ang tunay na kwento sa likod ng awit na ito. Napakunot ang noo ni Miguel. "Ma, anong ginagawa mo?" Bulong niya, ngunit hindi siya narinig. Tumingin si Doña Rosario sa technical booth sa gilid. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang senyas. "Play it," utos niya. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa hardin. At pagkatapos, isang nakakapasong tunog ng static ang narinig mula sa mga speaker. Sinundan ito ng isang boses na kilalang-kilala ng lahat, lalo na ni Miguel. Ang boses ni Catherine, malamig, mayabang, at puno ng kamandag. "Makinig ka sa akin, Laya. Huwag mong isipin na dahil pinupuri ka ng matanda, ay espesyal ka na. Isa ka pa ring katulong. Isang hampas lupa." Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang mga bisita ay nagbulungan. Ang mukha ni Catherine ay biglang namutla na parang papel. Ang recording ay nagpatuloy. "Wala kang kwenta. At yang dinadala mo ay isa lang pagkakamali. Kaya umayos ka. Dahil sa isang salita ko lang, pareho kayong palalayasin dito."
Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga tao. At sa huli, ang pinakamasakit sa lahat. Kung hindi ka kakanta, sisiguraduhin kong pareho kayong mawawalan ng tirahan ng anak mo. Nang tumigil ang recording, ang katahimikan na bumalot sa hardin ay mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Para bang ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Lahat ng mga matang kanina lang ay puno ng paghanga kay Laya, ay ngayon nakatutok kay Catherine. Mga matang puno ng pagkamuhi, pandidiri, at paghuhusga. Si Leah, na nakatayo pa rin sa entablado, ay napahawak sa kanyang tiyan. Ang lakas na ginamit niya sa pagkanta ay biglang nawala. Napalitan ito ng pagkabigla, narinig ng lahat. Ang lahat ng kahihiyan na pilit niyang itinago ay ngayon nakalantad na. Si Catherine naman, sa unang pagkakataon, ay nawalan ng kontrol sa kanyang perpektong maskara. Ang kanyang muka ay nagpapalit-palit mula sa pamumutla sa gulat, pamumula sa galit, at pangingitim sa takot. "That's fake! It's edited!" Sigaw niya, ang boses ay desperado at nanginginig. Tumayo siya at itinuro si Laya. That maid is trying to ruin my wedding. She's a liar!" Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang kasamaan sa kanyang boses sa recording ay hindi maitatanggi. Ang bawat salita ay tumatak sa isipan ng lahat. Paano mo nagawa ito? Isang boses ang bumasag sa tensyon. Malamig, mababa, puno ng pinipigilang galit. Si Miguel. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi niya tiningnan ang mga bisita. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Catherine at sa mga matang yon, nakita ni Catherine ang pagkasuklam. "Miguel, darling, you have to believe me. It's a trick." Pakiusap ni Catherine, lumalakad palapit sa kanya. Ngunit umiling si Miguel. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo na sa kanyang isipan. Ang pag-ayaw ni Zoe, ang mga babala ng kanyang ina, ang kalungkutan sa boses ni Laya. Lahat ay malinaw na ngayon. "All this time," sabi ni Miguel. Ang boses ay halos pabulong ngunit dinig ng lahat. "All this time you were this, Potter." "No!" Sigaw ni Catherine. Sinusubukang hawakan ang braso ni Miguel, ngunit iniiwas niya ito na para bang si Catherine ay isang bagay na nakakadiri. "Naniwala ako sa'yo," patuloy ni Miguel. "Ipinagtanggol kita. Pinili kita. Laban sa sarili kong pamilya." Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. At para saan? Para sa isang perpektong kasal? Para sa isang perpektong pamilya na binuo sa kasinungalingan at kalupitan? Humarap si Miguel sa mga bisita. Ang muka ay seryoso at walang emosyon. "I apologize to everyone for this disturbance," formal niyang sabi. "The wedding is off. This marriage is cancelled." Ang mga salitang yon ay parang isang hatol. Gumuho ang mundo ni Catherine. Ang kanyang mga pangarap, ang yaman, ang estado sa buhay, ang pagtakas mula sa utang, ay naglaho na parang bula sa isang iglap. "Hindi! Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Miguel." Humagulgol siya. "Hindi!" Ngunit si Miguel ay hindi na nakikinig. Tinalikuran niya ito. Tinalikuran niya ang babaeng muntik na niyang pakasalan. At naglakad siya. Naglakad siya palayo sa gulo, palayo sa kasinungalingan. Naglakad siya patungo sa entablado, patungo kay Laya. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang pag-alis ng mga bisita, ang pag-iyak ni Catherine, ang bulungan ng mga tao. Si Laya ay nakatayo lang doon, tulala. Ang kanyang isip ay hindi pa rin maproseso ang lahat ng nangyayari. Nang makita niyang papalapit si Miguel, isang bagong alon ng takot ang kanyang naramdaman. Ano ang gagawin nito? Sisisihin din ba siya nito? Pero ang pagod mula sa pagkanta,
Ang emosyonal na stress, ang pisikal na pagod ng kanyang pagbubuntis, lahat ay biglang bumigay. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang mga tunog sa paligid ay unti-unting humina. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang huling nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Miguel bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Bumagsak siya. Ngunit hindi siya tumama sa matigas na sahig ng entablado. Dalawang malakas na braso ang sumalo sa kanya sa tamang-tamang oras. "Laia!" Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng takot na ngayon lang narinig ng lahat. 6 na buwan ang lumipas. Nagising si Miguel sa mahinang iyak ng isang sanggol. Hindi ito ang iyak ni Zoe. Ito ay isang mas maliit, mas malambing na iyak. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa sofa sa sala at naglakad patungo sa isa sa mga guest room ng mansyon. Ang silid ay pinalamutian na ngayon ng mga laruan ng sanggol at may kulay na pastel. Sa gitna ng silid, sa tabi ng isang kuna, ay nakatayo si Laia. Karga-karga ang isang maliit na sanggol na babae na nakabalot sa isang pink na kumot. "Shh, baby! Nandito na si nanay." Malambing na bulong ni Laia habang marahang idinuduyan ang kanyang anak. Pinanood sila ni Miguel mula sa pintuan. Ang puso niya ay napuno ng isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman noon. Isang halo ng kapayapaan, paghanga, at pag-ibig. Marami ang nagbago sa loob ng 6 na buwan. Ang gabing iyon ng kasal ay naging isang malaking iskandalo. Si Catherine at ang kanyang pamilya ay nawala. Sa alta sosyedad, nalubog sa utang at kahihiyan. Si Leah ay dinala sa ospital at nalaman nilang nasa bingit siya ng panganib dahil sa matinding stress. Pero sa tulong ng mga doktor at sa pag-aalaga ng pamilya De Villa, naging ligtas siya at ang kanyang dinadala. Nang magising si Leah sa ospital, ang unang taong nakita niya ay si Miguel. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang kama, ang muka ay puno ng pagsisisi. "Laia, I'm sorry," sabi nito. Ang boses ay basag. "Patawarin mo ako for everything. Dahil naging bulag ako. Dahil hinayaan kong saktan ka niya. I'm so sorry." Walang salitang lumabas sa bibig ni Liaya. Tumulo lang ang kanyang mga luha. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Mula noon, hindi na umalis sa tabi niya ang mga De Villa. Pinilit siya ni Doña Rosario na manatili sa mansyon, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang pamilya. Tinuring siyang parang tunay na anak. Si Miguel naman, araw-araw, ipinapakita at ipinaparamdam ang kanyang pagsisisi at pag-aalaga. Siya ang nag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan ni Leah. Siya ang kasama nito sa bawat check-up. At sa mga panahong iyon, unti-unti, nahulog ang kanilang mga loob sa isa't isa, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang tunay at tahimik na pag-unawa. At ngayon, heto sila. "Hindi ka ba makatulog?" tanong ni Leah. Napansin ang presensya ni Miguel sa pintuan. Ngumiti si Miguel at lumapit. "Narinig ko ang prinsesa natin." Sumilip siya sa maliit na mukha ng sanggol. "Kamukha mo siya." "Ang pangalan niya ay Melody," sabi ni Leah. Alaala ng kanyang ama. "Isang napakagandang pangalan," sabi ni Miguel. May katahimikang bumalot sa kanila, ngunit hindi ito isang awkward na katahimikan. Puno ito ng mga di nasasabing pangunawa. Sa kabilang banda, ang talento ni Leah ay hindi na isang lihim. Isang kilalang music producer na isa sa mga bisita sa kasal ang naghahanap sa kanya. Sa tulong at suporta ni Miguel, pumirma si Leah ng isang recording contract. Dumating ang araw ng kanyang unang official performance. Isang maliit na concert para i-launch ang kanyang unang single. Nakatayo si Leah sa entablado, sa ilalim ng mga makukulay na ilaw. Ngunit ngayon, wala nang takot sa kanyang mga mata. Tanging kagalakan at pasasalamat. Sinimulan niyang kumanta.
Ang kanyang boses, na dati ay puno ng pighati, ay ngayon puno na ng pag-asa. Mula sa audience, pinapanood siya ng 3 tao, si Doña Rosario na may ngiti ng isang mapagmahal na ina sa kanyang mga labi, si Miguel na ang mga mata ay sumasalamin sa liwanag mula sa entablado, puno ng pagmamahal at paghanga, at sa pagitan nila, si Zoe, pumapalakpak. Nang matapos ang kanta, isang malakas na palakpakan ang sumalubong kay Laya. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang 3 importanteng tao sa kanyang buhay. Pagbaba niya ng entablado, sinalubong siya ng isang maliit na yakap. "You're the best, Mommy Laya!" Masayang sabi ni Zoe. Napangiti si Laya at niyakap pabalik ang bata. "Mommy Lia!" na ang tawag sa kanya ni Zoe. Lumapit si Miguel. Sa kanyang mga mata ay may kislap na ngayon lang nakita ni Laya. Hinawakan niya ang kamay ni Laya. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kuryente sa buong katawan niya. "You were amazing," sabi ni Miguel. "Salamat," sagot ni Laya. "Salamat sa lahat." Tinitigan siya ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. "Handa ka na ba?" bulong niya. Sapat lang para silang dalawa ang makarinig. "Handa ka na ba para sa ating bagong simula?" Tumingin si Lia sa kanilang mga kamay na magkahawak. Pagkatapos ay kay Zoe na nakangiti sa kanila at kay Doña Rosario na tumatango sa di kalayuan. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ay may dahilan. Dinala siya nito dito. Sa sandaling ito, sa pamilyang ito, tumingin siyang muli kay Miguel. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang hinaharap. Ngumiti si Laya, isang ngiting totoo, payapa at puno ng pag-ibig. "Handa na." At dito nagtatapos ang kwento ni Lia at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, nakiramay at umasa kasama ng ating mga bida. Ang pagsama ninyo sa kanilang paglalakbay ay ang siyang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinulat. Ang pagbuo sa kwentong ito ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Naramdaman ko ang bawat pighati ni Lia, ang bawat pag-aalinlangan ni Miguel, at ang bawat tibok ng pag-asang dala ng pag-ibig. Ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa tibay at kabutihan ng kanyang puso. Sana sa kwento nila ay napulutan ninyo ng aral na kahit sa pinakamadilim na pagsubok, ang tinig ng katotohanan ay palaging mananaig, na ang bawat pagtatapos ay hindi isang kabiguan, kundi isang pagkakataon para sa isang mas magandang bagong simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang babaunin ninyo mula sa karanasan ni Lia? Mangyaring ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagsasama sa panibagong kabanata ng buhay at pag-ibig. Muli, maraming salamat.